Po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na, alas 6 na po ng gabi. Salamat po sa Panginoon at muli po tayong nagkasama-sama para sa kanyang gawain sa araw na ito. Maging nakaantabay sa kanilang mga tahanan, magandang gabi po sa inyo. Patuloy po tayo na sumamba at magpuri sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po sa iyo, Panginoon, ng marami sapagkat muli ay dinala mo kami, Panginoon, sa bahay-sambahan upang ikaw ay aming purihin, sambahin, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sapagkat sa kabila ng ang panahon ay maulan, Panginoon, patuloy na kinikilos mo kami para kami dalhin dito, para sama-sama kami, Panginoon, na ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos, sa buhay at kalakasang kaloob mo, patuloy na napakabuti mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa na patuloy na ikaw yung nagpapalat, nag-iingat sa amin sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, O Diyos. Patuloy nga, Panginoon, na sa gabing ito ay ikaw ay aming sasambahin. Tatas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Patuloy na samahan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. At patuloy na pagpalain mo lahat ng iyong gagamitin. Tatayo sa harapan, Panginoon. Lord God, patuloy nga, O Diyos, na ikaw lamang iyong aming pinasasalamatan sa lahat, sa kabila ng kami ay patuloy mong pinagpapala, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, at patuloy ding patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, Panginoon, sa aming nagagawang kasalanan sa iyo. Patuloy na marapatin mo gabing maging karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, kami aawit, magpupuri, mag-aaral, Panginoon. Ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon, simula sa umpisa hanggang sa matapos, O Diyos, patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang aming makasama. Panginoon, salamat po sa iyo sa lahat ng gagamitin mo, maging mga magsisipagtugtog, aawit sa iyo. Maranasan namin, Panginoon, ang bawat isa, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ang maghahatid ng salita mo, Panginoon, pagpalain mo ito at maging pagpapala sa lahat ng nakikinig sa iyo, Diyos. Matuto kami, maluhati pa rin yung pangalan, at sa lahat ng Panginoon ng narito ay mapagpala, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, maaari po bang batiin niyo po yung mga katabi niyo po? Yan, ang magandang gabi. Yan. Bago po tayo magsimula, maaari bang banggitin natin itong ipa-flash sa screen? Yan. Ayan, sabay-sabay po tayong nating banggitin. Ready, set, go. Ikaw lang ang aming minamahal, O Diyos. Sa iyo kami susunod, sa iyo kami maglilingkod, at buong buhay ang aming iaalay sa iyo. Minsan pa, banggitin natin. 1, 2, 3, go! Ikaw lang ang aming minamahal, O Diyos. Sa iyo kami susunod, sa iyo kami maglilingkod, at buong buhay ang aming iaalay sa iyo. Yan, hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan, tuloy tayong magpuri. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa Kanya. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang aking Jesus. Minsan pawi
kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan sa tuwi-tuwi na iniibig. Iniibig kita, o Diyos na pupuri. Sa'yo'y nakatog ang pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig, iniibig kita, O Diyos na pupuri. Sa'yo'y nakatog ang pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Ikaw lang ang pupurihan namin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Patuloy tayong umawit para po sa ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, naririto po kami, Panginoon, malapit sa iyo. Para po bagay tayo sa presensya natin, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang
salamat sa iyo. Sa'yo maglilingkod ako, Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tuloy ka naming papupurihan, pasasalamatan. At ipipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah! Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na. Hello. Hello po. Muli po, para sa salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin at tagapagsalita. Ngayon po ang unang araw ng October. Praise the Lord, napakabilis po ng panahon. Ang tagapagsalita po natin sa gabing ito ay wala daw pong iba kundi ang ating magandang diakonisa para sa unang araw ng October. Siya po ang magpapatuloy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Welcome, October. October na po. Bagong buwan. Kaya po meron tayong bagong series of studies. Ayan, kumusta po kayo? Okay lang po kayo? Meron po ba tayo sa online? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa online. Patuloy po tayong sasamba sa Diyos. Habang kayo ay nandyan, habang kami ay narito. Okay po, nga po. Ang atin pong pag-aaral ngayong buwan ng October ay nalagyan po natin ng series Work for the Lord. Ang atin pong talatang pagbabatayan, Efeso, chapter 5, 15 at 16. Ang sabi dyan, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. So mga kapatid, yan po yung ating pagsasalusaluhang pag-aaral sa buwan po na ito ng October. Work for the Lord. Nakikita po ninyo yung nasa harapan natin. Nakikita naman po ninyo, nababasa rin naman po ba ninyo? Malamang po ay hindi. Ano po yan? Kailangan nyo ng magnifying lang. Hindi po, nagpagawa po ako ng bagong tarpaulin. Hindi ko lamang po na ipadikit. Mamaya didikit po namin pagkatapos ng service. Titignan po natin, ano po ba yung dahilan? Bakit tayo ay mga anak ng Diyos? Bakit Sunday, sasamba tayo sa Diyos? May Wednesday pa. May mentoring pa ng mga Friday. Saan ba tayo gumagawa? Saan ba tayo nagtatrabaho? Ano po ba yung dahilan ng Diyos? Bakit po tayo pinili niya, ginawa niyang anak, tapos eto tayo ngayon, nagtatrabaho pala tayo. Opo, nagtatrabaho po tayo para sa atin pong Panginoon. Ang akin pong topic tonight ay knowing the time. Knowing the time, yan po yung ating pag-aaralan. At ang atin pong mga talatang pagbabatayan, nakatala po sa Roma 3, 11 hanggang 14. Aanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang
sa pagbasa po sa salita ng ating Panginoon. Hindi ko po alam kung basa ninyo. Ang sabi po dyan, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag guguli ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan, kahalayan, saalitan at inggitan. Verse 14 ng Panginoong Jesucristo, ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo, Panginoon. Binasa namin ang iyong mga salita. Ngayon po, maririnig po namin ito. Buksan mo po ang aming puso, ang aming pandinig. Magsalita ka po, makikinig kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala po bang wireless? Konting galaw ko lang, umaangal na to. Sige po, pwede na po kayong umupo. Marami pong salamat. Sensitive. Okay po. Meron pong isang pasyente. Nakaschedule po siya sa isang stress test. Alam po niyo yung stress test? Ako hindi ko alam yun. Joke lang. Yeah. Naka-schedule po siya sa isang stress test. Ngayon, ang sabi po ng doktor niya, babalik siya sa hospital ng 1:00 ng hapon. Ito po ay sa Amsterdam Memorial Hospital. Ngayon, a day before, nung kanya pong stress test, ay tumawag po yung yung secretary po ng cardiologist. Ngayon, ang sabi po sa kanya ay 11 yung kanilang schedule. Ngayon, nagulat po itong patient na kailangan pumunta sa hospital at magpa-stress test. Kasi po, yung doktor ngayon nagsabi sa kanya ng 1:00, tapos itong hindi naman talaga yung kanyang doktor, 11. So, tumawag po siya, kaso naka-lunch yung kanyang, yung secretary po na nagbigay nung 11. Ngayon, dahil hindi po siya nagkaroon ng assurance, ang ginawa po niya, pumunta po siya ng maaga. Pumunta siya ng before 11. Pagdating po doon sa hospital, ang sabi po sa kanya ng receptionist, ba tawag doon, di ko alam, ay inaasahan siya ng doktor ng 1:00. Ngayon, yung stress test, talagang na-stress po siya kasi ang aga niyang dumating. Kasi mali yung kanyang oras na hinawakan na pupunta siya sa doktor. Hindi niya talaga alam, hindi niya assured kung ano talaga yung oras ng kanyang appointment. Maraming pagkakataon sa buhay po natin na nagkakamali po tayo. Hindi po ba? Madalas sa oras. Minsan ang alam po nating appointment, 9:00, 11:00 pala, 1:00 pala. Or kung minsan, yung appointment po natin ng 9:00 ng umaga, titingnan natin ang ating orasan, naku, 11:00 na. Pagdating po natin sa appointment natin, parang ang aga pa, yung pala yung orasan natin, huminto, wala ng battery. Di po ba? So, kung minsan, may mga pagkakataon na yung orasan na inaasahan nating tama, mali, no? Minsan wala palang battery o minsan nakalikot pala ng bata, so hindi na tama yung kanyang oras. Kaya madalas tayo po ay namamali, nalilate o napapaaga sa mga schedule po natin. Subalit, kung titignan po natin, kaya po tayo nakatingin sa oras kasi meron tayong kailangang ma-fulfill na commitment. Di po ba? So madalas, inaasahan nating tama yung ating mga tinitingnang oras o yung schedule na ibinigay sa atin. Kasi ang totoo, meron
kailangan po tayong mapulfill doon sa nakatakdang oras. Yung atin pong mga talatang binasa, ang atin pong mga binasang talata, kung titignan po ninyo yan, ay tumutukoy po siya sa knowing the time. Minsan, nakakaligtaan po natin yung oras. Minsan nga, hindi na tayo nakakakain sa tamang oras. Di po ba? Kasi, ay, tanghali na pala. Sobrang dami natin ginagawa. Sobrang dami ng customer. Sobrang dami po nating kabisihan. Yung oras ng lunch, yung oras ng iba po nating dapat gawin, nakakalimutan po natin. Pero nais ko pong banggitin po sa inyo ngayong gabi, mga kapatid. Nakakalimutan natin madalas yung mga oras, but God, He keeps on time. Ang Diyos po ay laging on time. Hindi po siya nahuhuli, hindi po siya napapaaga. At siya po ay nagtatrabaho doon sa inilagay niya, itinakda niyang panahon para sa tao. Nagtatrabaho po ang Diyos hanggang sa ibinigay niyang panahon para sa atin. Kaya kung titignan po ninyo, tayo pong mga anak ng Diyos, kailangan po nating maging aware kung ano ang ating ginagawa bilang isang anak ng Diyos. Kaya po sa atin pong mga talatang binasa, dito po makita po natin sa mga passages po na yan, ano nga po ba ang gusto kong ihatid o gusto pong ihatid sa atin ng Panginoon. Dalawang bagay lang po mga kapatid. Kaya wag po kayong matutulog. It's not time to sleep. Okay po? Ang una po, it is time to wake up. Meron po tayong oras ng matutulog tayo, di po ba? At meron po tayong oras na tayo po ay gigising. Dito po sa ating unang bahagi ng atin pong pag-aaral, it's time to wake up. Ang sabi po ng verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Basahin po natin sa English. You must do this because you know that the time has come for you to wake up from your sleep. Si Apostol Pablo po ay nagsasabi po diyan na it's time to wake up. Yung pong knowing the time, hindi po tinutukoy po dyan ni Pablo yung halimbawa today, October 1, 2025. No? Instead, ang kanyang tinutukoy po dito, this is our era o age na sa ating buhay, kailangan po nating gising. Lahat po tayo pwede nating sabi, Jack, gising po kami. Pero tingnan natin kung ano po bang ibig sabihin ng talata na binanggit po dyan. Opo, bilang isang Kristiyano, bilang isang church, bilang isang kalipunan ng mga anak ng Diyos, tayo po ay nasa loob ng church, pumupunta sa church, umuuwi, babalik po sa church. Pero, are you sure na kayo po ay mga gising? Sigurado po ba kayo na tayo po ay gising? Sapagkat yung talata po na yan na nagsasabi po sa atin, ang sabi po ni Pablo, ito po yung panahon na tayo po ay dapat gumising sa ating pagkakatulog. We talk about getting a wake-up call. So ibig pong sabihin, meron pong bahagi ng buhay na gustong ipakita po ni Pablo, ano nga po ba ang tinutukoy po dyan na kailangan nating gumising. Awake from spiritual unconsciousness, unresponsiveness, and inactivity concerning the things of God. Iyon po yung tinutukoy po ni Pablo rito. Ito po isang panawagan na ang sabi niya ay kinakailangan tayo daw po ay gumising na. Gumising kayo mula sa pagkakatulog. Saan? Yung unconsciousness. Alam po ba ninyo kung ano ang inyong kalagayan sa harapan ng Diyos? Alam po ba ninyo, are you alive? Are you awake? Na kayo po ay Kristiyano, anak kayo ng Diyos?
O baka meron po kayong hindi nyo alam. Ang alam nyo lang, kailangan ninyong pumunta sa church. Kailangan ninyong magsimba kasi baka hanapin kayo ni pastor. Gumising daw tayo sa unconsciousness natin, unresponsiveness natin. Anong bagay? Unresponsiveness. Baka meron pong mga panawagan ng Diyos because hindi tayo nagre-response sa kanyang panawagan. Inactivity sa mga bagay na dapat nating ginagawa bilang isang anak ng Diyos. Saan po? Concerning sa mga bagay mula sa Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, ito po ay spiritual sleep. Spiritual sleep, ibig pong sabihin mga kapatid, hindi po komo tayo ay nakakapunta sa church every time na may gawain. Siyempre, hindi naman kayo pwedeng lumakad ng tulog. Sasabihin po ninyo na kayo ay gising. Pero pwede po tayong bumapasok, dumadako sa bahay ng Panginoon ng tulog ang atin pong buhay Kristiyano. Ito po yung panawagan ni Pablo na gumising na tayo. No? Ito po ay hindi po lahat ng mga gising physically ay gising spiritually. Kaya po kailangan tayo po ay baka tayo unresponsive sa salita po ng Diyos. Iyon po yung tinutukoy dyan. Maaring kaya po hindi tayo nakaka-response sa salita po ng Diyos, baka spiritually tayo po ay tulog. Kaya kung titingnan po ninyo, when we awake or when we wake up, we show godly ambition and we seek to do God's will and we don't waste time. Kapag gusto po ninyong matest kung kayo po ay spiritually gising, iyan po ang inyong makikita. Meron kayong godly ambition. Ano po ba ang ibig sabihin ng godly ambition? Excuse me po. Ano nga po ba yung godly ambition? When we say godly ambition, ito po of course yung ambisyong makalangit. Ambition para sa Diyos. Kung titignan po ninyo, may mga bagay na ambition kayo para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Maaring kayo po ay nagsisikap na makatapos sa pag-aaral ang mga anak nyo kasi may ambition kayo sa kanila. Kapag haharap po tayo sa ating Diyos, sa ating buhay, sa harapan ng Diyos, meron po ba tayong ambisyon para sa Diyos? Meron po ba tayong ambisyon para sa atin pong Panginoon? Kaya ang sabi po sa Efeso, I think hindi ko po inilagay dyan, basahin ko na lamang po. Ang sabi po sa Efeso 5:14 hanggang sa sumusunod, at nalalantad ang lahat dahil sa kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo nakagagawa ng mabuti sa pagpuno ng kasamaan ang daigdig. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Yung puspos ng Espiritu o yung buhay na puspos ng Espiritu Santo, meron po tayong godly ambition. Ano nga po ba yung ating godly ambition? Nangarap po ba kayo na isang araw, hindi lang kayo nakaupo dyan, magiging leader din kayo ng mga kapisanan. Nangyari po yung election natin last Sunday sa atin pong mga kapisanan. Meron na po tayong mga bagong kapisanan heads, kalalakihan, kababaihan, young married. Why what? Alam po ninyo, bago po kayo nasalang, bago po nagkaroon ng election, inayos po ng COMELEC o Commission sa Election yung mga nominees. Naglagay po kami ng araw para mag-nominate kayo ng mga pangalan.
Dumalangin po tayo sa Diyos, dumalangin po kami sa Diyos. Nangyari po yon, hindi po madali. Maraming mga tumanggi sa amin. Maraming nagsabing yes o maraming nagsabing iba na lang, next time na o sa iba naman. Yun po yung kanilang mga sagot. So ano man po yung mga desire ng puso ninyo, ano ang inyong ambisyon bilang isang anak ng Diyos? Maring hindi po kayo nalagay sa mga posisyon, pero kaya po nating mangarap, kaya po nating maglagay, magkaroon ng ambisyon para sa ating Panginoon. Ano po yon? Yung hahanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi natin sasayangin ang ating mga oras. Tingnan po natin sumunod. Nasabi dyan, when we wake up, we examine our lives. Sino po sa inyo ang nakatingin sa Panginoon? Tingnan ang puso ko. Lagi po nating ipinapacheck ang ating buhay sa Diyos. Kung merong mali, kung may kasalanan, o kung merong alam tayong nagawang mali, hinihingi natin ng tawad. Tama po? Kapag ganun po ang ating ginagawa, ibig pong sabihin, awake po tayo. Sabi dyan, so nothing hinders our feeling of the Holy Spirit and we ask God to fill us with His Spirit. Kapag meron po kayong desire na yung buhay ninyo mapuspos ng banal na Espiritu Santo, ibig pong sabihin is spiritual, awake po. Awake po kayo. Pwede po kayong mag-come and go, kapatid. Pupunta po kayo sa church, uuwi, pupunta, uuwi, wala, ganun lang. Pero kung may ambition po kayo na mahanap ang kalooban ng Diyos, magawa ang kalooban ng Diyos, kung merong mali sa buhay natin, nakikita natin yon. Ihihingi po natin ng tawad yon sa Diyos at ipakikiusap natin sa Panginoon. Puspusin niya tayo ng banal na Espiritu Santo. Subalit, bakit po ba kailangan tayo po ay gising? Why should we wake up? Of course, kasi alam po natin isang araw, darating po ang Panginoon sa anumang oras. Hindi po tayo nag-aalatsyang, kapatid. Hindi po tayo nagsisimba kasi naka-assign o naka-schedule ang mga gawain natin. Yes, nagsisimba tayo dahil naka-assign o naka-schedule ang mga gawain natin, plus. Kasi hinihintay nating muli ang pagbabalik ng Panginoon. Yun po yung pagbabalik. Are we aware, mga kapatid, na babalik muli ang Panginoong Jesus? Lahat po tayo narinig na natin, naaral na natin ng second coming. Yes, true po yun. Totoo po yung darating yon, mga kapatid. At isa po yung sa dahilan. Kaya yung ating oras, ginugugol natin para maglingkod sa Diyos, para tayo sumamba sa Diyos kasi alam nating isang araw darating ang Panginoon sa oras na hindi po natin inasahan. Kaya we need to be awake. Kailangan po nating tayo po ay gising. Kung maalala po ninyo yung story nung 10 virgin, yung 10, yung 5 matalino, yung 5 mangmang, yung 5 may langis na extra, dumating yung ikakasal o ang Panginoong Jesus sa oras na hindi inaasahan, meron silang ilawan. Yung 5, namatay na yung ilaw nila, hindi sila nakapasok, nakasama sa pagsundo ng Panginoon. So, kailangan po nating maging gising kasi po, ang Diyos ay darating sa anong oras na hindi po natin inaasahan. Kung hindi tayo gising, mga kapatid, kung hindi po tayo aware, kung hindi po tayo ready, inaasahan po ba nating papasok tayo sa langit? Dapat, inaasahan nating lahat. Ibig sabihin, dapat po tayong lahat ay handa. Kaya wala pong pagsasayang ng oras sa loob ng church. Wala po. Lahat ng bagay na ginagawa po natin dito, ginagawa po natin ito para maparangalan ng Diyos habang siya po ay ating hinihintay. Updated po kayo sa nangyari sa Cebu? Yung lindol kanina, baka meron pong hindi nakaalam. Ako muntik na pong di ko malaman eh. Kundi ako nag-Facebook sandali. Mga kapatid, yung lindol, akala natin normal lang na nangyayari. Normal lang po ba yon? Hindi po. Ang sabi sa Matthew chapter 24, minsan tinanong po ng mga alagad ng Panginoong Jesus, Panginoon, ano po bang palatandaan ng pagbabalik mo? Sumagot si Jesus sa Matthew chapter 24,
Basahin po ninyo yung Matthew chapter 24. Doon po nakalagay ang mga senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi, magkakaroon ng mga digmaan, tagutom, lindol, kaya iyan po ay palatandaan pa lamang. So ibig pong sabihin, hindi pa darating si Jesus, pero isa po yan sa tanda ng Panginoong Jesus po ay darating. Kaya po, we need to be awake. Kailangan nating gising. Kasi hindi naman po natin alam kung kailan darating si Jesus. Paano kung tulog tayo spiritually? Na sana na sa paglilingkod tayo sa Diyos, wala, nandun tayo sa mga happy-happy. Sa mga kaibigan po natin, sa bahay, naglalaro, nasa ang mga kabataan nating lalaki. Mga kabataan, napapansin ko, marami sa mga kabataan natin, babae at lalaki, mga naglalaro kayo ng mga online gaming. Hindi po masama, pero masama. Joke lang. Kayo po ang humatol. Mga kapatid, ano ang effect ng mga online gaming? Level up kayo, ha? Minsan kahit sa church, naglalaro kayo. Excuse me, mga anak. Minsan kahit mga young married, meron po tayong mga kapatid. Ano ang tulong sa inyo? Meron po akong inutusan para sa isang trabaho dito. Maghapon di ako nasin. Pero naka-online. Ano kaya ginagawa? Mga anak, baka dumating si Jesus pa na ang online gaming nyo. Maaring kayo ay na-enjoy, na-entertain, pero kumusta naman ang inyong kalusugan? Yung pagpupuyat, mga anak, ewan ko kung may mga magulang, masaya po ba kayo ng anak nyo, alam nyo, oras na ng tulog, hindi natutulog kasi mga naglalaro ng cellphone? Meron po ba kayong mga anak na ganyan? Marami. Mga anak, alam ninyo yung mga gawa ng mundo, pakana ni Satanas para masira ang inyong kalusugan. Hindi nyo ba alam na yung pagpupuyat ninyo, sisira sa kalusugan ninyo? Alam ba ninyo na hindi lang matatanda ang dinadialysis ngayon? Siyempre, yung mga puyat, minsan kung ano naman kinakain din, walang ingat. Pabata ng pabata ang mga dinadialysis, mga anak. Bunga ng mga kawalan ng ingat sa pamumuhay araw-araw. Alam po ninyo, sa mga pinagdaanan kong destino, nung una lahat galit sa akin ng YWAP eh. Galit lahat sa akin. Kasi matagal na po yung mga online gaming niya. Sa lahat ng mga destino ko, binabantayan ko po yan, lalo na yung nasa LAM. Sa lahat po, sa LAM, nag-record ako sa kanya, walang maglalaro ng online gaming. Hindi pa po ako nagsasalita sa LAM dito. Manda kayo. Imaginin po ninyo, merong oras ng call time sa prayer, madalas late. Bakit late? Pag pumapasok sa trabaho, hindi naman late. Ang kwento sa akin, Jack, naglaro po kasi yun eh. Sinisira po ninyo yung inyong relasyon sa Diyos. Sinisira po ninyo ang inyong sarili at ang relasyon nyo sa inyong pamilya. Pag inutusan kayo, sumusunod kayo agad? Wait. Diba? O yung wait, saan napupunta? Si mama na lang gagawa. Sinisira ninyo yung image ni Kristo na dapat nabubuhay kayo sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Excuse me, inside the church, nilalaro nyo yung online gaming na yan. Nung mga nakakaraang linggo, oras ng sermon, nagsesermon ng mga pastor, may naglalaro. Nandito tayo mga anak, sasambahin natin ang Diyos. Pero kung naglalaro kayo, excuse me po, huwag kayong aasa na pag namatay kayo, sa langit kayo pupunta. Hindi naman totoo ang inyong buhay sa harapan ng Diyos. Maaring mabigat po ang aking mga salita, pero mga kapatid, si Satanas, ayaw niya na kayo pumunta sa langit. Gusto niya, sa impyerno niyo siya samahan. Kaya kahit nasa loob ng iglesia, sige, laruin nyo, laro kayo. Sige, masaya yan. Ang tagal ng sermon ni Pastor, nakakainip. Sige, libangin nyo yung sarili nyo. Hindi po lahat ng pumapasok sa loob ng iglesia, papasok sa langit. Iyan po ang tahasan kong sasabihin sa inyo.
ingatan po natin, bantayan po natin ang ating buhay. Mga magulang, huwag po ninyo silang payagan. Mga anak, matuto kayong sumunod para yan sa inyong mabuting kapakinabangan. Meron kayong spare time, pwede doon. Pero yung ubusin po ninyo yung oras nyo, pati yung oras ng pagkain nyo, pagtulog nyo, pag-aaral ninyo, pagtatrabaho ninyo, paglilingkod ninyo sa Diyos, nakawin po niyan. Mga kapatid, wake up. Gising na kayo. Kasi, hindi ko muna sa loob kayo ng church. Pag namatay kayo, papasok kayo sa langit. Sorry kung mabigat ito, pero iyan po ang totoo. So, it's time to wake up. Pangalawa, time to walk. It's time to walk. And ang sabi dyan, sa verse 13 po ang ating verse, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kalaswaan, kahalayan, sa alitan at inggitan. Mga kapatid, inisa-isa po dyan. Kung tayo ay may ginagawang kalaswaan, paglalasing, yung pagsasaya po dyan, hindi yan pagsasaya sa pagsamba sa Diyos, ha? Yung pagsasaya ng mundo, inuman, sayawan, kantahan, na makalupa. Magulong pagsasaya, sabi kalaswaan. Mga anak, ang ating Facebook, isang click lang, kaya ninyong manood ng mga pornography, kaya ninyong i-entertain ang inyong mga paningin, ang inyong mga mata. Pero, tandaan po ninyo, kabilang yan dyan. Sabi, kalaswaan, kahalayan, alitan at inggitan. Mga kapatid, kapag aaralin po ninyo ang Biblia, kapag iisa-isahin po ninyo ang salita po ng Diyos, andyan iniisa-isa din po ng Diyos yung dapat hindi natin ginagawa. Kaya po, sa atin pong paglilingkod sa Diyos, dapat maglingkod talaga tayo sa Diyos. Hindi po kayo maglilingkod sa amin. Yes, kami po yung maaring nag-a-assign sa inyo, pero ang number 1 pinaglilingkuran po ninyo ang Diyos. Hindi naman po directly nakapagsasalita sa inyo ng Diyos, itong gawin nyo, itong dapat ministry sa loob ng church, kami po yung tinawag ng Diyos para doon. At lahat ng inyong pagtugon sa amin, pagtugon po ninyo sa Diyos. Kaya kung titignan po ninyo dyan, our work refers to our conduct. Conduct inside your job, your work, your school, sa mga schools, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, inside the church, sa lahat ng mga lugar kung saan tayo nandoon. Yan po yung tumutukoy doon sa ating paglakad. It's time to walk. Refers to our attitude. Ano tayo sa harapan ng Diyos, sa gitna ng mga tao sa ating paligid, especially kung mga unbelievers ang ating mga kasama. Kaya po ninyong magmura kapag hindi Kristiyano ang inyong mga kasama. Kaya, nagagawa nga yan minsan. Pero mga anak, kahit hindi Kristiyano ang mga iyon, ikaw, Kristiyano ka. Kaya po ninyong magsinungaling kapag hindi mga Kristiyano ang inyong mga kasama. Kaya po ninyong mang-away, kaya po ninyong manlait. Pero, ang sabi po ng salita ng Diyos sa atin, it's time to wake up, to walk. Mabuhay tayo o lumakad po tayo sa katuwiran po ng atin pong Panginoon. Kaya kung titignan po ninyo, ay hindi po tayo basta tao. Yes, tao po tayo, pero nang tinawag po kayo ng Diyos na maging anak niya, dahil hindi naman po lahat tinawag po ng Diyos, hindi lahat napabilang sa pamilya ng Diyos, pero kayo, tayo, mapalad po tayo sapagkat tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kasi po 2 pamilya lang meron po, pamilya ni Satanas at pamilya ng Diyos. Si Satanas po, impyerno lang yun, wala nang iba. Pero ang Diyos, isa lang din naman po, sa langit lang po iyon. Kapag kayo, sigurado po ninyo na kayo po ay anak ng Diyos, kahit saan kayo nandoon, kahit sino po ang inyong kasama, lalakad po tayo
Mamumuhay po tayong bilang isang anak ng Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, ang sabi po ng verse, hindi ko nalagay. Ang sabi dyan, be holy. For it is written, be holy for I am holy. 1 Peter 1:16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Yun po yung nakalagay sa Tagalog version. Kailangan po nating maging banal. Kaya po ba natin? Kaya po. Kasi hindi tayo ang gagawa, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu Santong nasa atin. Siya po yung aakay sa atin para tayo po ay mabuhay sa kabanalan. Mabuhay sa katuwiran po ng Diyos. Tinawag po tayo ng isang banal na Diyos. Hindi po pwedeng hindi tayo banal kung tayo po ay mapapabilang sa Kanya. Kailangan tayo po ay mabuhay sa kabanalan sapagkat banal po ang tumawag po sa atin. Mga kapatid, hindi ko po alam kung merong pagkakataong naisip pa ba ninyo o naipagpipray po ba ninyo, Panginoon, akayin mo ako sa buhay na banal. Akayin mo ako sa buhay na banal. I-include po ninyo yan sa bawat prayer nyo every morning. Na gawing banal ng Diyos ang ating mga labi, ang ating sinasabi. Hindi ko sinasabing hindi kayo magagalit. Pwede po tayong magalit nang may kabanalan, na namumuhay pa rin tayo sa kabanalan. Even Jesus Christ nagalit, pero hindi po siya nagkasala. Hindi ko mo tayo nagagalit kasi may kagalit-galit naman talaga, di po ba? Lalo sa mga anak natin, sa mga trabahador natin, sa mga kasama natin sa trabaho, di po ba? Pero manatili po tayo sa kabanalan. Hindi po tayo manlalait, hindi po tayo mananakit ng mga kapwa natin sa pamamagitan po ng ating mga salita. Kaya mga kapatid, diyan po tayo tinawag ng Diyos. We are to walk as children of the day, not of the night. Yung night, si Satanas po yan, yung anak ng kadiliman. Pero yung children of the day, children of God po yan. Dalawa lamang naman po, gabi at araw lang naman tayo, di po ba? Kahit po sa ating pupuntahan pagkatapos ng ating buhay sa lupa, isang dilim lamang po at isang liwanag. Naglilingkod po tayo sa Diyos kasi alam po nating isang araw, tayo po ay tatawagin ng Panginoon. Kaso lang, kailangan ready po tayo. Are you aware that you're living according to what God wants us to live? Are you aware? Nag-sink in na po ba o nagsisink in po ba sa atin na tayo bilang isang anak ng Diyos, tinawag po niya tayo sa isang buhay na gusto niyang buhay para sa atin. Yun nga po yung mabuhay tayo sa kabanalan. Mga kapatid, hindi po namin kayo laging kasama. Hindi po namin kayo laging nakikita, hindi namin kayo laging naririnig. Pero ang Diyos, lagi. Lahat po tayo laging naririnig ng Diyos, nakikita po ng Diyos. Tignan po natin, it's time to wait. We cannot serve the Lord Jesus and live our old sinful life as well. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na anak ng Diyos, mabuhay kay Kristo, pero umiinom tayo, nambababae tayo, nagmumura tayo, naninira tayo ng ating kapwa. Hindi pwedeng ganon. Kailangan lahat ng sinful nature, sinful living, iaalis po yon. We need to be continually putting on the Lord Jesus Christ and taking off the flesh at the same time. Kailangan po nating ilagay yung ating buhay sa Diyos, not sa ating flesh. Ang gusto po ng flesh natin, tong oras na ito, matulog na. Kasi po gabi na, pagod na po kayong maghapong trabaho, pagpasok sa paaralan, yun po yung gusto ng flesh natin. Pero nandito kayo kasi ang gusto po ang kalooban ng Diyos, sambahin ninyo siya. Kaya nandito kayo.
nangyari po ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Pero kung hindi kayo nakadako sa pagsamba sa Diyos, yun po yung kagustuhan ng ating laman. Sabi diyan, kailangan po nating ilagay yung atin pong kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Iyon yung mangyari. Sabi diyan, denounce the old sinful habits and take them off. Ayun. Mga kapatid, kilala po ninyo ang inyong sarili. Kilala po ninyo ang inyong sarili. Kung kilala kayo ng ibang tao, kilala rin po ninyo ang inyong sarili. Kung may sinful habit, kung may sinful nature, ito po yung pagkakataon na sinasabi po ng Diyos sa atin, it's time to wake up. It's time to walk. Put Christ on and imitate Him. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay, hindi pa rin po tayo tapos sa paglilingkod sa Kanya. We need to work for the Lord. Sa atin pong mga kapatid, sa ating mga anak, sa BCDC, sa ating iglesia, alam ko nakikita po ninyo yung mga nasa harapan natin, hindi nyo lang mabasa. Mababasa nyo rin po yan. Habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, nariyan po ang maraming opportunity na makapagtrabaho para sa ating Panginoon. Ilalagay po namin yung mas malilinaw na mga ministries na pwede po ninyong pasukan. The whole month of October, mag-pray po kayo, mag-decide po kayo anong ministry ang gusto po ninyong pasukan. Kasi sa verse doon sa Romans, wala pong anak ng Diyos na wala pong kaloob ang Diyos. Kaya ngayon, i-discover po natin sa mga series ng ating pag-aaral, ano nga po ba ang kaloob ng Diyos sa inyo? Papasok po tayo sa iba't ibang uri ng paglilingkod sa Kanya, sa iglesyang ito, at hayaan po ninyong akayin kayo ng Diyos na mag-decide kung ano pong ministry ang inyo pong papasukan. Parang ang dami, mga music lang, ano? Si Nanay Linda, sabi sa dance ministry daw siya. Yung true po, yung totoo. Opo, nabibiro naman ang Diyos, ano ho. Pero ilagay po ng Diyos sa inyong puso ang ministry na kung saan tinawag po kayo ng Panginoon. Kinulang lang po kami ng oras, hindi ko na i-post yung mas malalaking letra po dyan. So mga kapatid, ngayong gabi, work for the Lord. Kung nagtatrabaho kayo para sa inyong pamilya, magtrabaho din po tayo para sa Diyos. Habang hinihintay po natin ang pagdating ng Panginoon, maging busy po tayo. Paggawa sa ating pamilya, paggawa sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Hindi man po kami mahuhusay, pero alam kong meron po kayong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang mga araw na darating, makita po namin kung ano ang gusto mo para sa amin. May paglingkod po namin ang aming buhay para sa inyo. Magamit mo kami, Panginoon, hindi lamang sa loob ng aming tahanan, ng aming pamilya, ng mga trabaho namin, ng paaralan, kundi sa loob din ng iyong iglesia. Panginoon, masarap pong maglingkod sa iyo. Kaya tulungan po ninyong ma-enjoy po namin ang aming buhay Kristiyano, ma-enjoy po namin ang aming pagiging anak mo, gamitin po namin ang mga talentong ibinigay mo sa amin. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Yan, maraming salamat po, Jack, sa salita na amin pong narinig. Napagpala po ba tayo? Mga gising pa po ba tayo? Dahil tayo'y mga gising pa, patuloy nating maipapamumuhay ang mga salita na atin pong narinig. At dahil tayo mga gising, tayo po ay maghahandog sa ating Panginoon, sabay ng isang tugtugin. Atin pong dalhin sa harapan ang ating mga handog na kalob sa ating Diyos.
ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito. Ito panalangin ang mga handog nakaloob sa ating Diyos. Manaming Diyos, narito po ang mga handog, mga salapi sa aming harapan. Patuloy mo itong pagpalain, O Diyos. Ang mga kamay na naghandog, ang bukas palad nilang pagbibigay sa iyo, patuloy mo ang pagpalain ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Next po, ang atin pong mga pahayag. Ayan po, atin pong basahin ang ating Sunday service. Ang presider po ay si Ana Lindy. Speaker po ang Pastor Peter Sidomo. Special number po ang BCDC Kids Care of Ate Carol. Flower sponsor si Lara Surat. Wala na pong pahayag. Wala na pong pahayag ay para po sa ating tapos sa gawain ito. Pastor, para po sa pangwakas na panalangin. Pastor... Nakalimutan ko po pangalan ni Pastor. Pastor Ernest. Gumawa po kasi. Magpapakilala po ako. Ako po si Pastor Ernest. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Bago po tayo sa ating closing prayer, ay pwede po ba maglaan tayo ng oras para ipanalangin po yung Cebu? Kung nabalitaan niyo po ay nagkaroon po ng malakas na lindol doon at marami pong mga kababayan po tayo ang naapektuhan at pataas din po yung bilang ng mga namatay. Ano po? Alam naman natin na Diyos ay sovereign. Walang mga nangyayari sa paligid natin ngayon na hindi nalalaman ng Panginoon and hindi ito surprise sa Panginoon. Ang patuloy nating hingin ay ang pagkilos ng Diyos at pag-abot ng Diyos sa atin pong mga kababayan. Ano man ang pananampalataya na meron sila ay sama natin yung mga tao na napinsala, mga tao na nawalan ng mahal sa buhay, mga kababayan nating nawalan sa buhay. At maging daan ito para hanapin nila ang Panginoon. Maging daan ito para mas makita nila ang Diyos. Nalangin tayo, aming Panginoon, aming Diyos. Lumalapit po kami sa iyo para po sa amin pong mga kababayan na sa Cebu na kung saan ay nagkaroon po ng malakas na lindol. Nagtitiwala po kami, Panginoon, at o naniniwala kami na walang mga nangyayari sa paligid namin na hindi mo alam. Nakikita mo po, Panginoon. At dahil alam mo ang lahat, Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng amin pong mga kababayan. At alam ko po, Panginoon, na nahabag ka po sa kanila po, Panginoon, sa mga nangyaring ito. Alam ko po, Panginoon, na hindi po matigas ang iyong puso para sa kanila. Alam ko po, Panginoon, mahal mo sila. At alam ko po, Panginoon, na kaya mong gawin o pagresultahin ang mga nangyayari sa aming paligid para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian, at para makilala ka ng mga tao amin pong Panginoon. Dalangin ko po, Ama, abutin niyo po yung mga kababayan po namin na napinsala ng malakas na lindol po na ito. Dalangin ko po, Panginoon, yung pamilya na nawalan ng mahal sa buhay po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagyakap niyo po sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, abutin niyo sila. Dalangin ko po, Panginoon, na yung sakit na nararamdaman na nila ngayon, Panginoon, ay maging daan para tumawag sa iyo, para makita kanila sa sitwasyon na ito po, Panginoon. At kami naman po, Panginoon, na malayo sa lugar po na iyon,
Huwag po namin tingnan na nangyari sa kanila yun dahil makasalanan sila. Sapagkat lahat po kami kasala, Panginoon. Tingnan po namin sila. Sila yung mga taong nangangailangan ng tulong. Tingnan po namin sila. Sila yung mga taong nangangailangan ng habag. Makita po namin sila yung mga taong nais niyo po kapunin. Makita po namin na sila yung mga taong mahal mo din po, Panginoon, na nilikha mo rin po ayon sa iyong wangi sa amin po, Panginoon. Makita namin sila o tingnan po namin sila kung paano din po sila tinitingnan ng aming po, Panginoon Jesus. Mahalin din po namin sila kung paano minahal mo din sila amin po, Panginoon Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, yung restorasyon sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, bilisang pagbangon ng probinsya po ng Cebu, Panginoon. Yung mga napinsala po ng mga lugar. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagbangon po nila. Dalangin ko po, Panginoon, na sa pagbangon po nila, ay makita ka nila, makilala ka nila, at lumapit sila sa iyo, aming po, Panginoon. Dalangin ko po, aming Diyos, na ang pangyayaring ito ay maging daan para sa pagbuklod, pagtulong-tulong po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na sinasaway na magamit pa ito sa mga politika po, Panginoon. Dalangin ko po, aming po, Panginoon, na maisang tabi ang politika at magkaroon po ng tulong o pagtulong-tulong sa lugar po na yan. At kami po na yung mga anak na magsikap din po makagawa ng kaparaanan paano magpapaabot ng tulong. At ngayon po, Panginoon, ang isa po sa maaari po namin gawin para sa kanila, ito ay panalangin sila po amin po, Panginoon, para nasan po nila ang iyong po habag at pagkilos sa kanila po, Panginoon. Aming Diyos, dinadalangin na din po namin, Panginoon, sa gabi pong ito, ang amin pong bansa sa mga nangyayaring investigasyon, sa flood control, issues, Lord, sa mga corruptions po, Panginoon. Lord, limitado po yung amin pong kaalaman. Marami po kaming maaring kami ay may mga pinapanigan po, Panginoon. Pero kayo po yung higit na nakakaalam po ng lahat. Kung ang inyo pong layunin sa mga pangyayaring ito, o ang pagpahintulot ng bagay po na ito ay para mahayag anumang mga korupsyon at katiwalayan sa aming gobyerno, Panginoon. Magpatuloy lamang po kayo. At alam po namin, Lord, na hindi po kayo papayag na ang mga panggigipit, na ang mga pag-abuso sa karapatan ng tao po, Panginoon, at pag-abuso sa panunungkulan po, Panginoon, na hindi po makalalampas sa inyo pong hustisya. Dalangin ko po aming pong Panginoon na mahayag ang katotohanan at mahayag ang iyong plano po, Panginoon, sa lahat po ng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at akayin niyo po kaming patuloy na dumalangin para po sa amin pong bansang Pilipinas. Para sa aming bansa, Panginoon, na ngayon ay bagsak dahil po sa iba't ibang uri ng korupsyon. Hindi lang po bumagsak dahil sa mga bagyong dumaan, kundi bumagsak dahil sa korupsyon. Dahil po doon sa mga taong pinili na abusuhin yung mga kakayanan na ipinagkatiwala mo sa kanila. Piniling gamitin yung mga kakayanan na meron sila sa masama amin po, Panginoon. Amin, Diyos. Alam po namin na ang korupsyon ay hindi lang nasa gobyerno, na ang korupsyon ay maaaring nasa amin din po. Nasa amin din po na yung mga anak. Kung paano kami pumipili ng hindi maayos na mga nanunungkulan. Kung paano hindi namin pinapanalangin ang aming pong bansa. Kung paano kami din po, Panginoon, ay may mga pagkakataon na hindi po namin ginagamit yung mga talento, yung buhay namin para sa pagbibigay ng karangalan sa iyo po, Panginoon. And that's corruption, Lord. Akayin niyo po kami, Panginoon, to redeem o iayos at gamitin yung panahon na meron kami sa mundong ito. Gamitin sa mga gawaing magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, amin pong Panginoon. Amin, Diyos, sa amin pong pagtatapos at pag-iwahiwalay pansamantala sa lugar po na ito. Panginoon, maaari po ba? Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Palagi niyo po silang ingatan, Panginoon.
Ano man ang kanilang gagawin o hipuin ng kanilang mga kamay, ay maranasan po ang inyo pong pagpapala aming Panginoon sa kanilang mga hanap buhay, sa kanila pong pagtatrabaho. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagkakaloob ng mayamang probisyon sa iyong pong mga anak amin po, Panginoon. Kagalingan sa mga karamdaman ng iyong mga anak po, Panginoon. Kasiglahan sa pananampalataya amin po, Panginoon. At patuloy po namin, Lord, na dinadalangin sa darating po na linggo ang pagpapatuloy ng pagpili ng iyong pong kalooban po, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, mangyari ang iyong kalooban at hindi ang sa amin pong Panginoon. Dalangin ko po amin, Diyos, ang lahat po ng ito nang may pananampalataya sa amin pong Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli po pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Salamat po at ingatan po kayo ng Lord.